Bumaba ang trust rating ni Pangulong Marcos. Tumaas naman ang marka ni VP Sara sa SWS poll. Supalpal na naman ang inabot ng bangag na Pangulo na ayon sa kanyang kapatid na si Senador Amy Marcos dahil ito sa paglagapak ng trust rating na kanyang nakamit. O di ba? Nakakahiya lang talaga ang nakamit ng isang presidente na walang hiya. Kung ano ang lagapak ng Pangulo ay siya namang kabaligtaran na positive na magandang rating ang nakamit ng ating magandang babae na vice-presidente dahil sa mga isyu ng korupsyon na bumabalot sa kanyang administrasyon. Patuloy na bumagsak ang antas ng tiwala ng publiko kay Pangulong Marcos sa huling bahagi ng taon, kung saan mas maraming Pilipino ang nagsabing may kaunting tiwala lamang sila sa kanya. Ayon sa isang inirekomendang survey na sinagawa ng Social Weather Station, SWS, ang survey na isinagawa mula Nobyembre 24 hanggang 30 na inatasan ng Stratbase ay natuklasan na 38% lamang ng mga respondente ang may malaking tiwala kay Marcos. Bumaba mula 48% noong Hunyo at 43% noong Setyembre. Katulad ito ng nakuha niya sa survey noong Mayo at bagyang mas mataas kaysa sa 36% noong Abril. Ang mga kaunting tiwala kay Marcos ay tumaas sa 41% mula sa 30% lamang noong Hunyo at 36% noong Setyembre. Isang punto na mas mataas kaysa sa 40% sa mga survey noong Marso at April. Pinakita ng pinakabagong survey ang pinakamataas na record ng kaunting tiwala para sa Pangulo. Ipinapakita ng mga numero nitong ranggo ng tiwala na negative 3% para kay Marcos at positive 31% para kay Duterte. On this issue of corruption. Sabi ni Stratbase Group founder and CEO Victor Andres Manhit, posibleng naapektuhan ng trust rating ng Pangulo sa takbo ng aksyon ng gobyerno laban sa katiwalian. Pinangako ng ating Pangulo na may mananagot. Remember na siya ang nag-umpisa nitong issue ng flood. Ay, sa totoo lang, yung sinasabi ng reporter, hindi totoo eh. Talagang budol din ang pinagsasabi ng reporter. Natatandaan nyo, nung pagkaupo ni Marcoleta sa Senado, yan agad ang bukang bibig niya. Yan agad ang ninonotice o babala niya. Na yung flood control na yan ay iimbestigahan niya pala. Na pinaupo siya ni Escudero bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, di ba? Yan yun. Kaya kumbagay, hindi siya yung pinakauna. Nagano na lang siya eh. Kumbagay, pinakita niya na lang yung mga contractor na mga sa data ng mga contractor, di ba? Na sa malaking screen, sa malaking monitor, pinakilanlan niya yung mga tiwaling mga contractor. Hindi yun ang pinakauna. Natunugan niya kasi na mag-iimbestiga na yung Blue Ribbon Committee sa pangunguna ni Marcoleta. Mautak din tong Pangulo na to eh, di ba? Inunahan niya kunyari para siya yung pinagmulan ng investigasyon. Pero ang tutusin, yung kung hindi natigil ang Blue Ribbon Committee ni Marcoleta at kung si Marcoleta pa rin ang chairman ng Blue Ribbon Committee, malamang at sa malamang sa kanya papunta yung investigasyon. Siya nga yung mastermind, di ba? Ayun, mga kababayan, lumabas na po ang trust rating na datos para sa dalawang pinakamataas na leader ng ating bansa. Na walang iba ay ang presidente at vice-presidente. Kaya alam naman po natin, bukod sa trust rating,
sa personal na buhay nila or sa performance nila. Hindi nagkakasundo itong dalawang to. Kumbaga sa personal na buhay, hindi na talaga sila magkakasundo. Dati po sila magkakateam, ngayon magkabaliktad, kumbaga baliktad na. Kumbaga hindi na talaga sila sabay na sa kanilang mga goal. Hindi sila sabay sa kanilang gustong mangyari sa ating bansa. Kumbaga yung Pangulo pailalim. Pagkatap ang Vice Presidente naman, pataas ang goal. Kumbaga maganda ang hangarin ng Vice Presidente para sa ating bansa. Ito namang Pangulo nating mahina. Sa bagay, ayokong sabing Pangulo to eh. Kumbaga ito ay isang huwad na Pangulo. Kumbaga mambubudol nga, di ba? Huwad, syempre. Kumbaga ito pababa. Sa akalain nyo ba naman kapatid niya na ang nagbubulgar sa nangyayari sa buhay niya. Kumbaga diyan sa Malacanang, di ba? Kaya dito, karma na naman ang inabot ng mahina na Pangulo na walang iba kundi si PBBM Marcos. Ito kasi, ang gusto ni Marcos na tumaas ang grad niya na kumbaga ay trying hard to, di ba? Trying hard to si Marcos na Pangulo na ito na sa kabilang pagsisikap na gumastos ng limpak-limpak na salapi na galing sa tax ng bayan. Na gusto talaga niyang umangat Kaya ginagamit niya ang pondo ng bayan. Di ba? Trying hard. Itong Pangulo na ito, nasa kabila ng pagsisikap na gumastos ng pagbibigay ng mga ayuda para lang humango. Di ba? Ay heto ang resulta. Bagsak sa datos ng trust rating sa survey. At syempre, heto ang resulta ng pagiging credit grabbler niya na mahilig umangkin ng hindi niya proyekto. O, di ba? Na tatandaan po natin yung Bukana Bridge na alay ng China. Kumaga yung binigay lang ng China yun inangkin na bilang project niya. Paano yan, Auntie Claire? Ang huwarang tagapagtanggol ng mahinang Pangulo. Sa bagay, kapalmuks naman itong taga-depensa ng mahinang Pangulo na to. Kaya asahan na natin na ipagtatanggol ulit yan. Base na rin ito sa susunod na kontrobersya na kinakaharap tungkol sa mga naglalakihang pera ng korupsyon. Kaya humantong siya sa ganitong negative na resulta. Kaya ito welcome po muna sa aking channel. Ito at muling nagbabalik ang inyong lingkod, God's Press TV. Kaya panoorin po natin ang video ito. -3 ang net trust rating o tiwala ng mga Pilipino kay Pangulong Bongbong Marcos base po sa pinakahuling survey ng SWS. Tumaas naman ang kay Vice President Sara Duterte. Ang paliwanag ng kumpanyang nagkomisyon sa survey sa pagtutok ni Darlene Cai. Sumadsad sa -3 ang net trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos base sa pinakahuling survey ng Social Weather Station o SWS nitong Nobyembre. Mas mababa yan sa +7 net trust rating noong Setyembre at sa +18 noong Hunyo. Bagamat may 38% na may malaking tiwala sa Pangulo, nahila yan ng 41% na may maliit na tiwala sa kanya. Ang survey na kinomisyon ng Ito, alam nyo naman na na ang konting-konti na yung naniniwala sa kanya yung mga kapwa niya kapwa niyang ngagba, di ba? Mga naniniwala na lang sa kanya. Consultancy ay isinagawa noong November 24 to 30. Sabi ng Strat-Based Consultancy, panahon niya ng matinding pagbatikos ng publiko sa kontrobersiya sa flood control projects, partikular ang malawakang kilos protesta laban sa katiwalian noong November 30. Corruption is on the top of mind ng ating tao. Araw-araw pinag-uusapan. Galit ang tao at humihingi ng may managot, may panaguting ng Pangulo. And it's talagang galit na yung mga tao. Lalo na yung mga biktima ng mga sinalanta ng baha. Galit na yung mga yan. Tapos yung mga kailan lang dito sa Cebu, yung mga nawala ng bahay. At kumbaga yung Pasko nila malungkot.
Talagang galit na galit yan sa mga lalo na sa Pangulo. Galit na galit na yan sa mga Pangulo. Kaya nga bumagsak siya sa negative 3, di ba? Dahil hindi lang iyang protesta na yan ang nag-trigger para magalit ang mga taong bayan. Noon pa yan. Noon pa yan. Noon pa ng flood control issue na yung mga pondo ay nababalitaan na rin na nababaliwala at napupunta sa wala. Imbis na sa pondo ng flood control napupunta sa bulsa ng mga buhaya. At saka maamo yung buhaya ng mga kongreso. Ito no, ang totoong buhaya kapag pinapakain mo, matapang pa rin yan, hindi pa rin yan maamo sa'yo. Pero ito yung buhaya sa kongreso, yung mga buhaya dyan, pinakain niya ng pinakain, sinubuan niya ng sinubuan ng pera ang mga bunganga, yun, naging maamo sa kanya. Kumbaga dapat noon pa na-impeach na to eh. Simula nung nang pinakidnap nila si Tatay Digong, dapat na-impeach na to eh. Kaso, kumbaga todo depensa ang mga buhaya sa Kongreso kasi pinakain niya nga ng pinakain eh hanggang sa maging maamo sa kanya. Yun. Towards the end of December, wala pang pinananagot. And that captured, I feel, the frustrations ng tao on this issue of corruption. Sabi ni Strat-Based Group founder and CEO Victor Andres Manhit, posibleng naapektuhan ng trust rating ng Pangulo sa takbo ng aksyon ng gobyerno laban sa katiwalian. Pinangako ng ating Pangulo na may mananagot. Remember na siya ang nag-umpisa nitong issue ng flood. Sa totoo lang, yung sinasabi ng reporter, hindi totoo eh. Talagang budol din ang pinagsasabi ng reporter. Natatandaan nyo, nung pagkaupo ni Marcoleta sa Senado, yan agad ang bukang bibig niya. Yan agad ang ninonotice o babala niya. Na yung flood control na yan ay iimbestigahan niya pala. Na pinaupo siya ni Escudero bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, di ba? Yan yun. Kaya kumbaga hindi siya yung pinakauna. Nagano na lang siya eh. Kumbaga pinakita niya na lang yung mga contractor ng mga sa data ng mga contractor, di ba? Na sa malaking screen, sa malaking monitor, pinakilanlan niya yung mga tiwaling mga contractor. Hindi yun ang pinakauna. Natunugan niya kasi na mag-iimbestiga na yung Blue Ribbon Committee sa pangunguna ni Marcoleta. Mautak din tong pangulo na to eh, di ba? Inunahan niya kunyari para siya yung pinagmulan ng investigasyon. Pero ang tutusin, kung hindi natigil ang Blue Ribbon Committee ni Marcoleta at kung si Marcoleta pa rin ang chairman ng Blue Ribbon Committee, malamang at sa malamang sa kanya papunta yung investigasyon. Siya nga yung mastermind, di ba? Di ba? Nung magsalita na sa Saldi ko, papunta na rin sa kanya eh, di ba? Yun nga, pinangalanan na nga, siya mismo. Di ba? Naghahatid. Papunta sa Malacanang, tagos na sa Malacanang ang paghahatid ng mga mali-malitang pera. Di ba? Kaya huwag tayong maniniwala. Maniwala tayo sa trust rating na to, na negative 3. Marami ng asar sa kanya. So, tama nga naman, no? Nakakahiya. Sabi nga niya, mahiya naman kaya nakakahiya at nakalulungkot habang nahihirap. Yung sinasabi mong nakakahiya, siya dapat ang mahiya sa sarili niya. Kapalmuks na eh, kaya siguro walang hiya. Di ba? Ng taong bayan. Pero meron namang napanagot. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakuha ng Nako, kung meron na panagot, yung mga sapsap at mga didis lang, na kumbaga, nagbabanggit nga sa Marcoleta eh. Sino ba yung mga napakulong? Ba yung mga empleyado lang ng DPWH? Yung mga didis at sapsap lang? Ngayon, anong napatunayan nila? Yung ICI na yan? Budol yan eh. Walang kwenta yan. Diyan siya lalo nabuawon. Diyan siya lalo na bound sa galit ng mga tao. Diyan sa ICI na yan. Dahil alam ng tao na hindi nyo na mabubudol ang tao at ng taong bayan na yung ICI na yan para panakipbutas lang para kay Pangulong Marcos. Diba? Kaya sa totoo lang, yung mga pinaggagawa nila noon, na gumagastos pa ng malaki,
pinangtatapal nila sa mga buhayang congressman para ipamigay sa mga ayuda. Isa rin yun sa mga ikinagalit ng taong bayan. Trilyon po ang ninakaw sa kaban ng taong bayan. Negative net trust rating ang Pangulo. Noong Marso hanggang Mayo, nakakuha na rin siya ng negative rating. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng Dapat palasyo lang, ukol sa resulta ng negative survey. Samantala, nagtala naman ng positive 31 net trust rating si Vice President Sara Duterte sa kaparehong survey. Diba? 56% na nagsabing may malaking tiwala sila kay Duterte, habang 26% na nagsabing may maliit silang tiwala sa kanya. Ang net trust rating ni Duterte noong Nobyembre, mas mataas ng 6 na puntos sa nakuha niya noong Setyembre. Sabi ni Manhit, nang isinagawa ang survey ay hindi pa raw isinasampa noon ng reklamong plunder at iba pa laban kay Duterte sa Office of... No, nagdahilan na naman kayo. Grabe. Grabe dahilan ng reporter na to. Ano? Kahit na capturein nyo pa ng capturein yan, kahit sampahan nyo pa ng impeachment yan, hindi mawawala ang tiwala ng taong bayan. Baka tumaas pa yan na mahigit 31 positive percent. Di ba? Kaya kahit anong gawin ng mga reporter kayo, walang magagawa dyan. Tiwala pa rin ang taong bayan niya. Ombudsman. Matatandaang nitong Disyembre inihain niya ng ilang civil society groups. Kasi itong nagsusurvey na to, dilawan din to eh. Di ba? Maaari pa raw makaapekto sa opinyon ng publiko kung may susunod bang legal actions na sangkot si Duterte. Hindi na Kahit natambakan nyo pa ng papel yan. Doble nyo pa yung mga papel dyan, natambak dyan, na parang mga basura. Di ba? Kahit na ilagay nyo pa yan sa harap ng taong bayan. Walang kwenta yan. pag-uusapan ngayon yung issue laban sa Vice Presidente. Tandaan natin ay this is the end of November at may nag-file ng kaso sa kanya I think 2 weeks ago. So hindi na-capture, di ba? May nag-file sa ombudsman. Di capturein nyo ng capturein. Mga ilang libo nyo i-capture. Di ba? Sa totoo lang, ang Vice Presidente ang walang insertion. Di ba? Na binulgar ni Leviste. Siya lang walang insertion. Lahat ng mga congressman, senador, nagkaroon ng insertion. Ganyan sila. So, nung mga Talamak panahong talaga. nasa-survey, ang nasa taas ng pananaw ng taong bayan ay yung malaking mga rally, mobilisasyon, ang hinihingi ay may panagutin tungkol sa flood control. Malayo sa isyong ito ang ating Vice Pangulo. Sinisikap din ng GMA Integrated News na makuha ang pahayag ng Vice Presidente ukol dito para Ayan po, narinig ninyo po ang pahayag ng bawat reporter na talagang may pagkabudol din. Na balitaan po natin na napakalaki ng agwat ng trust rating ng dalawa. Negative 3 kumpara sa positive 31. Napakalaki, di ba? Kumbaga, lubog na ekonomiya natin sa negative 3 na performance niya o sa tiwala ng taong bayan. Lubog na po ang ekonomiya natin. Kaya ito po, hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.